Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. I, please state your name, I, Nicolas D. Torre III, having been appointed to the position of having been appointed to the position of General Manager, Metropolitan Manila Development Authority, do hereby solemnly swear do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge, that I will well and faithfully discharge, to the best of my ability, to the best of my ability, the duties of my present position, the duties of my present position, and of all others I may hereafter hold, and of all others I may hereinafter hold under the Republic of the Philippines, under the Republic of the Philippines, that I will bear true faith and allegiance to the same, and I will bear true faith and allegiance to the same, that I will obey the laws, that I will obey the laws, legal orders, and decrees legal orders and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines, promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines. and that I impose this obligation upon myself. Thank you, sir. Thank you. Congratulations. Salamat. Looking forward to working with you. Salamat, salamat. Thank you, sir. Thank you. Okay, let's have a picture. Ready? One. Okay, good. Ready? 1, 2, 3. One, two, three. Ibig sabihin dahil nanumpa na si General Torre bilang General Manager ng MMDA, hindi na siya 4-star general. Ibig bang sabihin niyan retired na siya sa PNP? Ang totoo, bawal sa atin na ang opisyal ng gobyerno, appointive man o elective position, bawal kang humawak ng dalawang positions. Bawal kang humawak ng dalawang positions. Maliban na lang kung yung position na yan ay parang ex officio position mo. Halimbawa, ng ex officio position, ang Secretary of Justice ay automatic, ang Secretary of Justice ay automatic na member ng JBC, Judicial and Bar Council. Oo. Automatic. So, ibig sabihin, dalawa ang posisyon ng Secretary of Justice. Member siya ay Secretary of Justice siya at the same time, member ng JBC. Ano naman yon? Hindi naman problema yon kasi compatible, ay ano yon, ex officio na position yon. Ganon din ang Secretary ng Department of Education ay member ng Board of Regents ng UP. Mga ganon. Ang ibig sabihin niyan, ex officio position. So, hindi naman bawal yon pag ex officio. Pero, itong kanyang position na general manager, hindi naman ex officio position yan ng PNP, sa PNP. Hindi pwedeng nasa PNP ka, tibo ka pa sa PNP, at the same time, MMDA ka. Hindi pwede yun eh. Kailangan i-give up niya doon. Sa malamang, yun yung pinapaliwanag nung sa Napolcom ni Kalinisan. Sabi niya, deemed resigned yan. Pagtanggap mo ni Torre nung pagiging general manager ng MMDA, deemed resigned siya doon sa pagiging general, 4-star general. Sa isang banda, actually dapat na ring ibigay na yan ni Torre kay Nartatis. Mag-move na. Tama na yan. Para matahimik na. Ano naman hindi naging full-fledged na PNP chief si Nartatis. Laging acting. Bakit acting? Kasi ang pinakamataas pa rin na official ay si Torre. Siya pa rin ang 4-star general. Bawal naman sa PNP na dalawa ang 4-star general. Isa lang ang 4-star general. Ay hindi pa naman nagre-retire si Torre. So, hindi ma-promote sa pagiging 4-star general si Nartatis. Hindi rin siya maging full-fledged na PNP chief, kaya acting siya lagi. So ngayon, sa pagtanggap ni Torre ng posisyon bilang general manager ng MMDA, kailangan niyan na sigurong gawing official yan, mag-resign na siya bilang 4-star general sa PNP. Mag-retire na siya para
makuha na ni Nartates yung pagiging full-fledged na PNP chief at 4-star general na rank. Siya rin, concentrate na siya dyan sa MMDA. Anyway naman, hindi naman siya makakabalik na dyan sa PNP. Para move on na siya. Move on na rin. Si Nartates din, ma-enjoy na rin yung buong, yung buong tiwala sa kanya, sa posisyon niya na yan bilang PNP chief. Kasi anyway, pero ang sabi nga ni Kalinisan ng NAPOLCOM, yung chief ng NAPOLCOM, National Police Commission, deemed resigned yan. Pagtanggap niya, nanumpa na siya bilang general manager ng MMDA, deemed resigned na siya, nag-retire. Kumbaga, hindi na siya 4-star ng PNP. Anyway, kung ganun ang nakalagay sa kanilang rules ng NAPOLCOM at ng PNP law, ganun pala. Siyempre, ang authority diyan para magsabi ng ganyan, sila Kalinisan. Ay kung ganyan yung pinapaliwanag niya, take natin yan as it is. Pero yun na nga si Torre naman yata, nag-i-enjoy naman yata siya ng pagiging general manager na ng MMDA. Bilang general manager ng MMDA, naimbitahan siya sa Metro Manila Film Festival. Nagsalita siya doon. Natutuwa. Kaysa naman sa nitong nakaraang mga buwan. Nitong mga buwan ng September, October, November, December. Nitong matapos siyang matanggal bilang PNP chief, hindi siya halos pinag-uusapan. Nawala na siya sa limelight. Pero ngayong nandiyan na siya, kahit general manager ng MMDA lang, kasi sabi ko, mas maganda sana siya ang chairman ng MMDA. Pero pinag-uusapan siya, kita nyo. Parang artista na siya. Nandun siya sa MMDA, ay sa Metro Manila Film Festival, yung parangal. Nandun siya, nagsalita siya. Yeah. Anyway, sa mga nagtatanong, ano bang status ni Torre ngayon? Yun ang tingin ko sa status ni Torre. So, sana nakatulong ang paglilinaw nating ito. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.